Hello, good afternoon mga kabids. So, ang video po natin today is a little bit different because I will be showing you how to increase your internet connection. So, okay, let's try to speed test. Okay, so yung ping po natin is 56 ms. Okay. So, measure po natin yung download speed po ng internet po natin. So, by the way, I'm using the prepaid Globe at Home prepaid Wi-Fi. Yung model po niya ay B312939. So, B312939. Okay. As you can see po, meron po tayong download speed na 11.39 Mbps at upload speed na 13.44. So before, ito po yung updated na po ito, pinabilis na po itong internet because before po, yung download speed lang po namin was only 2 Mbps, minsan nga 0.70, 0.30, 0.50 Mbps pag umaga. At yung upload speed naman po niya, minsan din 2, 4, maganda na kung nagkaka-reach kami ng 4 Mbps. But now, na-shock ako dahil nung trinay ko po itong method na to, nakaabot po kami ng 11 or minsan din, umaabot siya ng 20 Mbps, depende din po sa traffic ng internet connection, ng signal, ng bandwidth. So ayun, I'm gonna show you how to make your internet work faster by just doing simple steps. So, meron pong iba, naghahanap po sila ng admin access para sa kanilang internet connect, para sa kanilang Globe at Home account. But dito po sa method na to, hindi po siya actually admin access. Gagamit lang po tayo ng isang software para ma-change po yung bandwidth. So, according po sa mga nabasa ko sa YouTube, yung explanation po nila sa bandwidth, I'm not sure if I'm pronouncing it right, but sabi dun po sa YouTube na yan po yung parang kalsada. Pag marami po yung dumadaan sa kalsadang yan, humihina po yung internet connection. Kaya napapansin po natin na pag umaga, dahil maraming internet users, medyo mabagal po talaga yung upload at download speed. At pag hating gabi naman, na karamihan po sa mga tao ay natutulog na, napapansin po natin na lumalakas din po yung internet connection. So, yan po yung explanation po nila sa bandwidth. So, sabi nila, yung may admin access lang daw po yung pwedeng makapag-change ng bandwidth. Bandwidth? Okay. Basta I'm not sure kung bandwidth ba yun yung pagka-pronounce, but okay. So, kung may admin access ka po, pwede kang pumili kung saan kalsada ka dadaan para mas lumakas po yung internet connection mo. So, yan po yung gagawin po natin ngayon. But, this is a different method. So, specific lang po siya sa B312939 na modem, yung bago po ngayon ng Globe at Home. So, first is, punta po tayo sa account po natin sa 192.168.254.254. So, enter ko lang po. Okay. So, ayan po yung lalabas. And then, ilagin lang po natin yung account natin. Kung hindi pa po kayo nakakapag-login po dito, meron po silang default na login details. Yung username po natin is user. At meron po siyang default password na nasa likod ng inyong router. So, ako, change ko na po yung password, kaya iba na po yung password natin. So, ayun. Login lang po tayo. Okay. And then, after that, punta po tayo sa website po na ito.
ipipaste ko po yung website na to sa baba po ng video. So, isang click nyo lang po at mapupunta na po kayo sa website po na to. So, ito po yung software na gagamitin po natin. Gagawin po natin siyang add-on sa ating Google Chrome para madali po siyang ma-access. I-attach po natin dito, ipipin po natin dito sa taas. So, okay, nandito na siya actually sa screen ko, but then, tuturuan ko po kayo kung paano po ito ma-attach po dito sa taas. So, all you have to do is to download. Okay. So, your download is starting. Ito na po yung download natin. It is a zip file. So, tingnan lang po natin kung saan siya nakalagay. Okay. Nasa na yun? Okay, show in folder. So, ayan. Ako po, pag nag-download ako, mas gusto ko pong nasa desktop siya. So, ilagay po natin siya sa, okay. Ilagay po natin siya sa desktop. Okay, ay, hindi po. Desktop. Copy ko na lang para mas madali. Saan ba yung desktop dito? Computer. Nope. Back. Back. Computer. Ay, sandali lang po ah. Paano ba ako pupunta sa desktop? Makikita niyo pa kaya kung sandali lang po ah. Ayun. So, sa desktop po natin ilagay. I-paste ko lang po dito. Ayan. So, after po ng paglagay natin sa desktop, so, okay. Punta po tayo sa desktop. Okay, your screen sharing. Ayun. Ito po, i-extract po natin siya. Pwede siyang extract to B312, ito po, B312939. So, ayan po, na-extract po natin siya. So, lalabas po itong folder na to. Makikita po natin yung admin here dito. Ito po yung mga folder, etc. Nasa computer na po yan, sa programmer na po yan. Hindi ko na po alam yan. Basta ito po yung lalabas. Okay? Nandito po siya. So, all we have to do is to go back. Share ko ulit dun sa, okay, here. Okay. All we have to do is to go back here. And then, let's click on the, nasaan na ba yun? More tools, extensions. Click tayo dito ha. More tools. Ito po yung tatlong dot po na to. And then, punta po tayo sa more tools, and then extensions. So, okay, let's wait lang. Medyo mahina po ang ating computer. So, ayun. Nakalagay na po siya dito. Pero kung wala pa siya dito is, pwede nating pindutin to. Load unpacked. Okay. Loading pa siya. Punta ulit tayo sa desktop kung saan natin in-unzip yung file. At saka hanapin po natin yung folder. Nasaan na ba yun? Ayun. Ayan, i-click lang po natin yung folder na yan, adminer. So, select folder. Okay. So, nakita nyo po, dalawa na po sila. Pero, yung kailangan lang po natin is isa lang. So, i-remove ko lang po itong isa. Okay. Ayun. So, nandiyan na po siya. Makikita nyo po pag, dapat po naka-enable tong option na to para mapin po siya dito sa taas. So nakita niyo po kung naka-disable siya, nawala po siya dito sa taas. Pero nung in-enable ko na, nakikita niyo po yung tools na to sa taas, admin tool. So yan po yung parang admin access. But ibang method po siya dahil gumamit tayo ng tool, admin tool. So ayun. So band selection and antenna settings without an admin access by Sir Chris Laconsay. So, thank you so much, Sir Chris, for this tool dahil napadali niyo po yung mga namin, yung pagkakaroon po namin ng option to change the band. Okay. So, i-close na po natin to. Let's go back again to our
Where are you? Bakit napunta ko dito sa World of Tanks? Okay, close ko muna yan. Okay, punta muna tayo dito again. I-login po ulit natin. So, it's user, and then change po natin yung, i-type po natin yung password, secret, okay. So, depende po kung anong password kung sinet ninyo. Ayun, nakalagin na po tayo. Okay. So, ayun. Kita nyo na po. So, i-click po natin itong tool na to. Napapansin nyo po, yung ginamit ko pong band is band 3. Kaya medyo excellent po yung kanyang speed. Nakikita nyo po yan. Kung gamitin po natin yung 28, let's try lang po kung 28 po yung gamitin natin. Tingnan nyo po, poor po yung SINR. I'm not very familiar with the meaning of this. Ito nga, may nakalagay nga pong no service. Click here, churva eklabush. So, okay. I don't know about that. So, ayun. Ito, medyo excellent naman siya. So, let's try mag-speed test. Okay, kung dati ito po yung download speed natin, 11.39, then upload speed of 13.44. Let's check kung ano yung mangyayari dito. Kung mag-speed test tayo ulit. Okay. So, speed test by Ookla. Okay, 57 din yung ping. Okay, napansin nyo po yung download speed niya po is 2.40, 40. Yan po yung dati po naming download speed usually. So, pag mga gabi, ganyan po yung dating download speed namin. At saka yung upload speed naman niya is 3.35. Hindi lang sila nagkakalayo. So, almost the same yung upload at download speed. Pero mabagal pa po ito, especially if you are working online, if you have an online class, if you are making videos on YouTube, medyo mabagal pa po ito. So, okay. I-try naman po natin i-change yung band. Okay. Balik po natin sa 3. Yan po kasi yung medyo malakas sa amin. Siguro ito yung parang kalsadang walang masyadong dumadaan. Okay, let's try to speed test again. Okay, so let's see if it gets better. Okay, napansin niyo po, instead of 3, tumaas po siya ng 8 at papuntang 9, ng 10, 11, 10, 11. Confused pa siya kung saan po siya pupunta. Okay, I think nasa 10 po siya ngayon. Okay, it's 1051 Mbps for download speed, and for upload speed naman po, nasa 13.40, 45, 13 point, how much kaya ito? Okay. Okay, nasa 13.47, not bad. Dahil nasa province po kami, medyo malakas na po yan for us. So, ayun po. Basically, ganun lang po yung process on how to increase your internet connection if you are using the B312939 modem from Globe. So, basically, that's it. I hope may natutunan kayo sa video ito. And I'm very much sorry that I wasn't able to make a proper introduction of my video because medyo hindi pa ako naligo sa lagay na to and I wasn't able to record myself on video. Okay. So right now, I'm gonna close. Thank you so much. I'm gonna close the video and my camera and my screen sharing. So I just used Zoom in recording the video. So thank you so much for watching and I hope you guys liked it. Please don't forget to subscribe to our channel and please put a comment down below. I would like also to ask for your suggestions about what type of videos you want to watch on our channel. And I also have other content to come, just like how to earn during quarantine from online jobs. So, sana manood po kayo. I hope you guys watched my other videos. So, okay, that's all. Thank you so much. Bye.